dito kung paano po kinilos ng Panginoon ito pong si Haring David, no? At tandaan po natin, si Haring David, bago po siya naging hari po, ay siya po ay isang pastol, no, ng mga tupa ng ating Panginoon. Okay? At si Haring David po ay gusto siyang patayin during the time ni Haring Saul. No? Kasi nainggit po siya kay David during the time. No? At kasi si David ay tinawag po ng ating Panginoon. Kaya talaga ang pag-inggit talaga, hindi po talaga maiwasan, no, sa tao. Meron talaga, no? So, si David po ay nagtago kahit saan siya pumunta. At kahit sa kuweba, no, hanggang sa kuweba na siya po nagtago, dahil nga po siya ay patayin, no, ni Haring Saul during that time. Subalit, nakita po ni David ang kabutihan ng Diyos. No? Siya po ay pinoteksyonan ng ating Panginoon. No? No? Baging po sa buhay natin. Minsan ang buhay natin, no, ay puno ng kaguluhan. Minsan, dumarating po sa atin yan. No? Life is full of troubles, fears, trials, sicknesses, and uncertainties. The psalmist points believers away from their circumstances and toward God. No? Dito sa Psalms chapter 46 verse 1, teaches that God's grace is sufficient for His people in every situation. No? Sapat po, sufficiente po ang biyaya ng Diyos, no, sa kanyang mga tao, no, sa anumang mga bawat sitwasyon ng buhay po natin. Tandaan po natin, nandyan po yung ating Diyos. Amen? Siya po ang ating refuge, siya po yung ating strength, no? Siya po ang tumutulong sa atin, no, sa anumang mga kaguluhan sa buhay po natin. Okay? So number 1, makita ho natin, God is our refuge. Pag sabing refuge, ibig sabihin, siya po yung ating kanlungan. No? Siya po ang ating taguan, siya po ang ating silungan, no, sa atin pong paglilingkod na ito. Wala naman pong iba. Okay? Siya lamang po talaga. Kaya po tayo dapat maging dependent po sa Diyos. Lahat po na gusto natin, lahat po na nangyayari, no, kalagayan ng buhay po natin, dapat ay lagi tayong nakakanlong sa ating Panginoon, sapagkat siya po yung kanlungan, no? Para bagang bagyo na dumating, okay, dito po tayo sa bahay, nagkakanlong sa atin yung bahay. Tama? Ang iba naman, pagka nasira yung kanlungan, yung bahay, nandoon sa shelter, doon sa pinapatayo na talagang kanlungan ng mga tao, no? So, ganun din po yung ating paglilingkod sa Lord. At mahirap po ang isang tao na walang kanlungan. Tama? Okay? Walang tirahan, no? Walang silungan. Okay? Sa kanyang buhay. Okay? Napakahirap po. Kaya po tayo, mahirap din sa buhay natin kapag walang Diyos. No? Hindi tayo naglilingkod, no, sa ating Panginoon. Kaya, ang definition po ng refuge, a refuge is a place of safety. No? Lugar po yan na ikaw ay safe sa Panginoon, safe sa buhay. No? It is a place of safety, shelter, and protection from danger. No? Pinuproteksyonan po tayo ng ating Panginoon. Siya ang ating protector, no? Siya ang ating refuge, no? Siya po ang ating shelter sa buhay po natin. Mga kapatid, yung ating Panginoon. Ang kanlungan ay isang ligtas na lugar na pinupuntahan kapag may panganib. Di mo ba? Pag may panganib, ang pinupuntahan mo yung kumakanlong sa iyo, di po ba? Okay, ganun din po sa Panginoon. Pag may panganib ang buhay natin, pupunta tayo sa Lord, tama? Punta tayo sa kanlungan ng ating Panginoon. Okay? So, ano pa po? Takot, hindi lamang panganib, takot, problema o pagsubok sa buhay, no? Sa espiritual na kahulugan,
ang Diyos ang ating kanlungan, sapagkat sa Kanya tayo nakatatagpo ng proteksyon, kapayapaan, at katiwasayan. No? Kay Lord lamang po natin matagpuan po yon. Okay? So, nandito po, no? Makita ho natin na maging si David ay ang kanyang kanlungan po, walang iba, kundi ang ating Panginoong Diyos. Okay? Hindi siya nagpakanlong kanino man, kundi sa ating Panginoon, no? Sapagkat kilala po ni David ang kanyang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Kaya dito po, basahin po natin ang Psalms chapter 91. Okay? Psalms chapter 91, verse 1. Okay? Up to verse 4. Babasahin po ni Brother Darwin po. Okay, mamaya na si Brad. Babasahin ni Brad mamaya. Si Brother Darwin muna. Marami pa tayong babasahin po. Huwag po kayo mag-alala. Psalms chapter 91, verse 1 up to verse 4. Sige po. Apa. He that dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Mm-hmm. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him will I trust. Mm-hmm. Surely He shall deliver thee from the snare of the fowler and from the noisome pestilence. Mm-hmm. He shall cover thee with His feathers, and under His wings shall thou trust. His truth shall be thy shield and buckler. Amen. Purihin po ang Diyos. Napakaganda po, no, ng sinabi po ni David, mga minamahal. No? Na talaga hong pinakita ho niya yung kanyang karanasan na siya po ay nananatili sa kapangyarihan po, no, ng ating Panginoon. No? Kasi talagang si David talaga ay nakita ho niya, naranasan niya yung pagkilos po ng Diyos sa buhay po niya. Sa atin po kaya naranasan din natin yung pagkilos po ni Lord sa buhay natin? Yes. Kasi tayo malusog, malakas, di ba? Bigay po yan ni Lord. Lahat po. Bigay po yan ni Lord. Kaya po ramdam natin, nakita ho natin yung kapangyarihan po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya ano pa pong sabi dito? Malinaw po. Nang sabi po ni David ay sa Diyos lamang, no, ang kanyang kanlungan. At ang sabi po niya, aking katibayan, kanlungan at aking katibayan, ang Diyos ko na siyang aking tinitiwalaan. So, dapat sa Lord lang po tayo magtiwala, mga kapatid. No? Na kung saan po, sa buhay po natin, ay dapat maging, mas lalo tayong maging malapit, no, sa ating Panginoon. Yung ating relasyon dapat ay patuloy na maging matatag, maging masigla, no? Now verse 3, ang sabi dito, sapagkat kanyang ililigtas ka sa silo ng paninilo at sa pamuksang salot. Si Lord lamang po ang magligtas po sa atin, no? Sa mga silo ng kalaban, sa mga silo ng diablo, sa mga silo ng masamang tao. Kaya malinaw po dito na hindi lamang sa mga silo ng kasamaan, kundi siya din ang pupuksa, no? Siya din ang dudurog ng lahat ng mga salot sa kanya pong mga anak. Kasi tayo po, protektahan po talaga tayo ng ating Panginoon. Tandaan po natin yon, mga kapatid, no? Katulad po nung nakaraan, ano naman po nangyari sa Venezuela? Dalawang sunod-sunod na lindol, no? Ayon sa balita, nasa 10,000 na yata ang patay. Sunod-sunod po yon. Una, 7.2. Sunod. Oh, sunod-sunod. 2 beses magkasunod. No? Kaya sa paglilingkod natin sa Lord, kailangan po natin ang Panginoon. Tama? Sa buhay natin, lahat po yan. Okay? Kasi po, tandaan po natin, ang nagkukontrol po nito ay hindi ho tao, kundi ating Diyos. No? Sapagkat nakita ho niya
na matindi na ngayon ang kasamaan ng tao. Okay? Noon po bang ginunaw ng Diyos ang mundo sa magitan ng baha? Bakit niya ginunaw? Dahil sa kasamaan ng tao. No? Sodoma at Gomora, bakit niya ginunaw? Dahil sa kasamaan ng tao. Sabi pa nga ni Lord kay Abraham, kay Lord, Panginoon, pag may nakita ka bang 50 na matuwid sa Sodoma at Gomora, gugunawin pa kaya? Oo, hindi ko na gugunawin alang-alang sa 50. Hanggang sa 10, sinabi ni Abraham, Panginoon, pag may nakita ka ba 10 na matuwid sa Sodoma at Gomora, gugunawin pa kaya? Sabi ni Lord, hindi ko gugunawin alang-alang sa 10. Ang tanong, bakit ginunaw ni Lord? Kasi po, iilang piraso lang ang kanya nakita na matuwid. Di po ba? Sino ang matuwid doon na niligtas po ni Lord? Si Lot. No? Si Lot. Ang kanyang asawa, kasama na nga eh. Kasi sabi ni Lord, tumakbo kayo doon sa bundok. Huwag kayong lilingon. Sapagkat pag lumingon kayo, magiging haliging asin kayo. Totoo po ba sinabi ni Lord? Yes, ang kanyang asawa, lumingon. Oh. Anong kanyang nilingon? Yung kanyang kayamanan. Yung kanyang kabuhayan. Ang kanyang nilingon. Ganon din po sa tao ngayon. Okay? Hindi na sila, marami na po, hindi na concentrate sa paglilingkod sa Lord. Marami na silang nililingon. Diba? Ng mga kayamanan o mga material na bagay sa kanilang buhay. So, ganoon din po, dahil sa kasamaan po talaga. So, sa panahon natin ngayon, matindi na po. Di po ba, nabalitaan nyo rin, mga bata sa Tacloban, biro mo na maril. Oh. 15 years old. O, ilan ang namatay? Marami. 3 namatay. No? Nasundan pa yata yung nasugod sa ospital, namatay din. Tingnan nyo po mga kapatid. Kasi po, napangahalaga yung bata, maliit pa lang, nakarinig na ng salita ng Diyos. Bata pa lang dapat naglilingkod na sa Panginoon. Bata pa lang dapat, tinitrain na po siya. Basahin po natin, mga kapatid. Aklat po ng Proverbs chapter 22, verse 6. Babasahin po ni Brother Migmig. Train up the child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Amen. No? Kabisado ni Brad. Hindi na siya nagbasa ng Biblia. Okay? Proverbs 22, Verse 6. So, malinaw po, no? Turuan mo ang bata. Sabi po ni Haring Solomon, sa daan na dapat niyang lakaran. Ano po bang daan na dapat lakaran ng bata? Siyempre, magkaroon ng takot sa Diyos. Amen po? Siyempre, magkaroon po siya ng tinatawag po na pagsunod sa Panginoon. No? Sapagkat, sabi po dito, pagka tumanda naman siya, ay hindi niya hihiwalayan. No? Ibig sabihin, hindi niya nakakalimutan ang mga payo, ang mga tinuturo po, no, ng ating Panginoon. Kaya mahalaga ito na makita ho natin sa ating paglilingkod na ito, dapat huwag tayong manghina. Huwag tayong maglulupaypay. Bakit? God is our refuge. Siya po ang ating kanlungan, siya po ang ating taguan, siya po ang ating silungan, no? Sa atin pong mga buhay. Okay? Next, basahin po natin, mga kapatid, sa aklat po ng Proverbs, chapter 18, verse 10. Okay. Basahin ni Brother Migmig. The name of the Lord is a strong tower. The righteous runneth into it, and is safe. Amen. No? Sa Lord po, safe tayo. Tama? Safe po tayo kay Lord. Tandaan po natin yan, mga kapatid. No? Sa tao, hindi tayo safe. Pero sa Lord, safe po tayo. Malinaw po, no? Ang pangalan ng Panginoon ay matibay na muog. Tinatakbuhan ng matuwid at naliligtas. So, ang dapat takbuhan po natin si Lord. No? Sapagkat si Lord lamang po ang siyang matuwid,
na nagliligtas po sa atin sa araw-araw po nating buhay. Okay? Next, Psalms chapter 62, verse 7. Babasahin ni Sister Marilyn po. Psalms chapter 62, verse 7. Psalms chapter Nasa Diyos ang aking kaligtasan at ang aking kaluwalhatian. Ang malaking bato ng aking kalakasan at ang kanlungan ko'y nasa Diyos. Amen. Malinaw. No? Nasa Diyos ang aking kaligtasan at ang aking kaluwalhatian. Ang malaking bato ng aking kalakasan at ang kanlungan ko'y nasa Diyos. God is our refuge. Siya po ang ating kanlungan, mga kapatid. Hindi ho ang kanlungan natin kayamanan. Amen? Hindi ang kanlungan natin mga material na bagay, kundi ang kanlungan po natin, tandaan po natin, ay ang ating Diyos. Alam niyo po ba na ang Diyos natin, hinahalong tulad po siya ng isang matibay na bato. Okay? Basahin ho natin. 1 Corinthians chapter 10, verse 4. Basahin po, Sister Edna. 1 Corinthians chapter 10, verse 4. 1 Corinthians chapter 10, verse 4. And did all drink the same spiritual drink, for they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. Sino daw ang rock na yon? Christ. Si Christ, ang ating Panginoong Kristo. He is the rock, no? Siya po ang bato na dapat po nating sundin, no? Sa ating paglilingkod na ito. Ang lahat na nagsisiinom ng isang inumin ding ayon sa Espiritu, no? Sapagkat nagsisiinom sa batong ayon sa Espiritu na sumunod sa kanila. At ang batong yaon ay si Kristo. So siya po ang bato. Kaya pagbato, matibay po ba pagbato? Yes. Matibay po pagbato. Yung ating kanlungan, yung ating sandigan, yung ating tinitirahan, no? Sa ating paglilingkod na ito. Okay? Tingnan niyo po, yung mga bahay, gawa sa bato. Dahil kung hindi yan gawa sa bato, isang dali lang po yan. Di ba? Opo, babagsak din po yan pagka hindi gawa sa bato. No? Pastor, hindi. Gawa yan sa bakal. Alam niyo po ba ang materialis ng bakal? Meron din po yan bato. May mga nickel po yan, mga bato na matitibay. No? Hinahalo po yan. So, lahat po yan, ito po, bahay natin, buhay natin, galing po sa lupa. Niwala ba tayo? Galing sa lupa yan. No? Yung ginagawa na yung plywood, mga kahoy, galing sa lupa yan. Tumutubo. Ito lahat yan. Nilalagyan lang yan mga ingredients para maging maayos siya. Pero lahat po yan, galing po sa lupa. Okay? So, malinaw po. No, napakabuti po ng Diyos. Kaya po, makita ho natin na ang batong ito, walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. The believer's ultimate security is not found in wealth. No? Ang ating security, hindi ho makita sa security na umiikot, kundi sa Diyos. Diba? Secured tayo sa Panginoon. Okay? Hindi po sa kayamanan, o sa ating kalusugan, health, o sa gobyerno, government, or human wisdom. No? God Himself is our refuge. When dangers arise, His people can run to Him in prayer and faith. No? Pagka meron pong mga nangyayari sa buhay natin, delikadong buhay, meron man o wala, dapat tayo ay nananalangin at nanampalataya at nanalangin po sa ating Panginoon. Just as city of refuge protected those who fled to it, God protects His people from despair, fear, and spiritual destruction. So si Lord po talaga ang ating protector. No? Pinuprotektahan po tayo ni Lord. Kaya ho, lagi tayong magtiwala sa Diyos. Lagi tayong manalangin sa Lord. Di po ba? Nananalangin pa ba tayo sa Lord araw-araw? Yes, manalangin tayo sa Lord. No?
magbasa ng salita ng Diyos, kausapin natin si Lord. Di po ba? Kausapin natin. Kung ano man po ang nilaman ng puso natin, sabihin po natin sa ating Panginoon. Okay? Sapagkat siya po ang ating protector sa buhay po natin. He is our refuge, mga kapatid. Okay? No? Ano pa po? When trials come, our first response should be to seek God rather than panic. No, huwag tayo magpanic kung meron man mga nangyayaring mga trials sa buhay po natin. Anong dapat nating gawin? Mag-pray sa Lord. Tama? Lumapit sa Diyos. Or rely solely on human resources. Yun ko karamihan eh. No, nagtitiwala sila sa kanilang mga resources sa buhay, no, wala na silang pagtiwala po sa ating Panginoon. Nakakalungkot. Pero bilang tao ng Diyos, bilang mananampalataya, dapat magtiwala tayo na si Lord ang ating kanlungan. Si Lord ang ating protector, no, sa ating paglilingkod na ito. Number 2, God is our strength. No, ang Diyos ay ating kalakasan. Okay? Dapat po ay maging malakas tayo sa araw-araw na ating buhay. Kasi araw-araw tayo po ay nakikipagdigma. Tama po? Nakipagdigma ang ating buhay espiritual araw-araw. No? Minsan sa bahay ka lang, digmaan din po yan. Di ba? Kahit saan ka, nandyan ang digmaan. Nandyan po ang mga pagsubok. No? High blood tayo. No? Nandoon yung minsan din natin mapigilan. Pero tandaan po natin, God is our strength. Siya po ang nagpapalakas po sa atin. Kaya di po ba may kanta tayo, Be strong in the Lord? Kasi po araw-araw po yan eh. Nakipagbaka tayo sa Lord. No? Maging po sa karanasan ni Pablo, ganun din. Lahat tayo nakaranas ng ganyan. Na kailangan po natin magpakalakas sa ating Panginoon. Kaya si Pablo, sa lahat niyang ginagawa, in-acknowledge niya na ang Panginoon ang siyang nagbibigay ng lakas sa kanya. No? Hindi yung sarili ho natin. Wala ho, mahina po tayo. Kung wala ang Diyos sa buhay po natin, sana kaya tayo pupulutin. Diba? Kaya ang sabi ni Pablo, Philippians chapter 4 verse 13. Babasahin po natin. Basahin po Sister Agnes ang Philippians chapter 4 verse 13. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Amen. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa na nagpapalakas sa akin. Sino ang nagpapalakas kay Pablo? Kristo. Ang ating Panginoong Hesus Kristo. Maging po sa buhay po natin, no? Sa ating paglilingkod sa Lord, tandaan po natin, ang nagpapalakas po sa atin, walang iba kundi ang ating Panginoon. Nagpapalakas sa ating espiritual. Siyempre, pag malakas ang espiritual mo, madadala na rin yung physical. Tama? No? Madadala na rin. Kasi tingnan nyo po kahit gaano kalakas ang yung physical, kung ang iyong spiritual ay tawag ito lata o tawag ito yung mahina, wala din po yan. No? Mahalaga yung ating buhay spiritual. Kaya sabi ni Pablo, I can do all things through Christ which strengtheneth me. So si Lord po talaga ang nagpapalakas po. At ang kalakasan ni Lord, tandaan po natin, nagpapasakdal po yan sa kahinaan. No? Si Lord pa rin ang nagpapasakdal. Basahin natin 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Opo. Babasahin Sister Maymay 2 Corinthians chapter 12 verse 9. And he said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Yeah. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Tingnan niyo po, malinaw. No? My grace is sufficient for thee. My strength is made. For my strength is made perfect in weakness. So, sakdal po si Lord. Ang kanyang kalakasan ay sakdal sa ating mga kahinaan. So, lahat tayo nanghihina. Tama? Lahat tayo may kahinaan.
Wala ho taong walang kahinaan. Lahat po tayo may kahinaan po. Pero ang nagbibigay sa atin ng lakas, walang iba kundi ang ating Panginoon. Sapagkat sufisyente po yung kanyang biyaya sa buhay po natin. Okay? Kaya po sa paglilingkod natin, ay wala po dapat tayong ipagmamalaki, no, sa ating Panginoon. Sapagkat yun po ang nagbabagsak sa tao, yung pride, yung pagmamalaki, no? Okay lang sana, fried chicken. Kaso lang, pag fried chicken lagi, high blood rin ka rin. Di ba? Oo. So, mahalaga, mga kapatid, na ang lagi nating kilalanin sa buhay po natin, yung biyaya ng Diyos. Sapagkat ang biyaya po ng Diyos, malinaw po, sufisyente po ito, na nagbibigay po sa atin ng lakas, at nagpapasakdal sa ating mga kahinaan. Okay? Lahat po tayo mahina, mga kapatid. Kaya tayo ngayon narito, nandito po, masigla, malakas. It is because by the grace of God. But God of all grace, sabi po ni Pedro. So, malinaw po, human strength is limited and often fails under pressure. God's strength never fails. No? God's strength never fails. He supplies strength to endure suffering. Kaya tayo nananatili. Kaya tayo kahit may problema sa pagsubok sa buhay, nananatili naging malakas sapagkat siya po ang nagsusupply sa atin. No? Hindi lamang lakas ang sinusupply niya sa atin, buhay natin sinusupplyan tayo ni Lord. Tama po? Tingnan niyo po, tuloy-tuloy ang buhay natin, di po ba? Siya ang nagsusupply. No? Philippians chapter 4 verse 19, ano sabi? But my God shall supply all your needs. Hininga ba natin needs natin? Amen. Yes, all your needs, lahat po yan. Si Lord po ang nagsusupply. Okay? Lakas natin, buhay natin, sigla natin, negosyo natin, hanap buhay natin, lahat po yan. Si Lord po ang siyang nagsusupply. Okay, malinaw po, mga kapatid. Kaya, He supplies strength to endure suffering, resist temptation, no? Lalo na sa panahon natin ngayon, maraming mga temptation sa buhay po natin. Di po ba? Kaya po, siya po ang nagsusupply sa atin ng lakas and continue faithfully in His service. No, para tayo makapagpatuloy na maging tapat sa Kanya, kailangan natin yung lakas ng Panginoon. Kailangan tayo maging malakas sa atin pong paglilingkod sa Kanya. Okay? So, kung meron po mga question sa buhay, tingnan po ang Biblia. Tama? Tingnan po ang salita ng Diyos. Ano po ba sinasabi ng Panginoon? Nandito na po lahat. No? Kumpleto po ito. Ang sinasabi po natin, God does not always remove the burden, but He gives grace to bear it. Malinaw po yan. No? Katulad po ni Moises. Okay? No? Example po natin si Moises. Si Moises po, tinawag po ng Panginoon para hanguin ang mga Israelita mula sa Ehipto. Siya pong ginamit ng Diyos. Pero tingnan niyo po, mga kapatid, Moses felt inadequate to lead Israel. No? Naramdaman na ni Moises na hindi siya karapat-dapat na mamuno sa mga Israelita during that time. But God strengthened him throughout his ministry. Tingnan niyo po, si Lord pa rin nagpapalakas kay Moises. Sabi ni Moises, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na ako'y tawagin mo para hanguin ang mga Israelita sa Egypto. Pero ano sabi ni Lord? Nandyan ang iyong kapatid na si Aaron. Siya ang magsasalita. Until such time na ito pong si Moises, tinuruan po ni Lord. Binigyan ng lakas ng Panginoon. Ganon din po ang paglilingkod natin. No? Wala hong bata na naging matanda na agad. Meron pong process po yan, mga kapatid. Okay? Sa ating paglilingkod sa Lord. Si Pablo, ganon din. No? Meron siyang tinik sa kanyang katawan. Yung tinatawag po na thorn in the flesh.
tinik sa katawan, Paul learned to depend on God's strength rather than his own. Kahit po siya may tinik sa katawan, kahit siya po ay may sakit sa katawan, tandaan po natin, si Pablo ay kanya pa ring nakita kung paano po siya pinalakas ng ating Panginoon. Okay? Hindi po siya nagtitiwala sa kanyang sarili. Ang kanyang pinagkakatiwalaan po, walang iba, kundi ang ating Diyos. Kasi wala naman po talaga tayo kung wala ang Diyos sa buhay natin. Amen po? Kaya naman tayo naging ganito dahil po sa ating Panginoon. Okay? Hindi natin kaya ang mga bagay pag wala po si Lord sa buhay po natin. Our weakness should drive us to depend more fully upon God's power. So, kailangan natin yung power ng ating Panginoon. Okay? Sapagkat tayo po, hindi tayo binigyan ni Lord ng espiritu ng kaduwagan, kundi binigyan tayo ng espiritu ng kapangyarihan. Basahin po natin, mga kapatid, aklat po ng 2 Timothy chapter 1, okay, verse 7. Okay, babasahin po ni Brother Migmig. Sige po. For God hath not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and of a sound mind. Amen. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan. No? Kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Kaya tayo umibig sa Diyos kasi binigyan tayo ng kapangyarihan at bukod doon, siya po ang unang umibig sa atin. Okay? Hindi lamang po siya nagbigay ng kapangyarihan at pag-ibig, kundi yung tinatawag po na sound mind. Yung kahusayan kung sa Tagalog, sa ibang Tagalog, yung nandoon yung tinatawag po na pagkakilala ng mabuti at masama. Pagkakilala ng isang tao, siya ba ay totoo o hindi. Okay? Yun po yun. Naramdaman mo, nakikita mo. No? Sa paglilingkod po sa ating Panginoon. So, malinaw po mga batid na hindi lamang po dapat tayo magpakanlong sa Panginoon, kundi siya din po ang nagbibigay sa atin ng lakas sa ating paglilingkod na ito. Number 3, panghuli po. God is a very present help in trouble. No? Pag sinabi pong very present, nandyan siya lagi. God is a very present help in trouble. Si Lord po ang tutulong sa atin sa ating mga trouble sa buhay. Kaya nga sabi ni Lord, John chapter 14 verse 1, basahin po natin, babasahin ni Sister Richen. No, napakagandang talata po yan. John chapter 14 verse 1. Sige po. Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. Amen. No? Malinaw po. Let not your heart be troubled. Believe in God and believe also in me. Sabi po yan ni Lord. No? Basta tayo maniwala lang sa Diyos at sa ating Panginoon Kristo. No? Kaya wag magulumihanan ang buhay po natin sa harapan ng ating Panginoon. Kaya sabi ni Lord, hindi ko kayo iwanan ni bayaan man. No, nandyan po lagi si Lord dyan, mga kapatid. Sa gitna ng matinding mga pagsubok, ganun din si David. Problema, sulunin. Tandaan po natin, nandyan po lagi ang ating Panginoon. Tutulong po yung ating Diyos. Maging positive lang po tayo. No, wag po maging negative. Hindi naman siguro. Sinasabi na po ni Lord eh. Si Lord na mismo nagsasabi nito eh. No? Kanya mga salita, mga minamahal, na siya po ay Diyos na hindi nagsisinungaling. Siya po ay tunay at totoong Diyos, tapat na Diyos, na nagsasabi po ng katotohanan.
Hebrew chapter 13, verse 5. Okay. Hebreo chapter 13, verse 5. Babasahin po ni Brother Darwin po. Si Brother Darwin naman po ang magbasa. Hebrew chapter 13, verse 5. Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have. Mhm. For he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee. Amen. So, kailangan lang natin pala maging kontento sa buhay. Amen. Di ba? Oo. Hayaan natin si Lord ang kumilos. Di ba? Maging kontento tayo kung ano binigyan ni Lord sa atin. Pasalamatan natin si Lord. Amen? Kung ano binigyan ni Lord sa atin, dahil siya naman ang may akda, kanya naman kalooban ang masusunod di atin, pasasalamatan natin. Maging kontento po tayo kung anong binigay ni Lord. Hindi naman tayo ginugutom ni Lord eh. Di ba? Lahat po nandyan yan, i-provide po ni Lord. So, malinaw ang pangako ng Diyos. Ano pangako ng Diyos? I will never leave thee, nor forsake thee. Hindi ko kayo iiwan ni pababayaan man. Tingnan niyo po kung gaano kabuti ang Panginoon. Di ba? Pero ang tao, pag nagtiwala ka sa tao, iiwanan ka. Nakapera eh. Pababayaan ka. Oh, di ba? Pag may pera ka, Oo. oo, lalapit sa iyo yan, no? Talagang asikasuhin ka. Pag wala na, iiwanan ka. Pababayaan ka. Pero si Lord, meron ka man o wala, hindi kanya iiwan ni pababayaan man. Kasi po, tutulungan po tayo ni Lord, mga kapatid. Okay? Deuteronomy chapter 31, verse 6. Basahin po natin. Sister Marilyn po. Deuteronomy Deuteronomy chapter 31, verse 6. Opo. Kayo'y magpakalakas at magpakatapang. Mhm. Huwag kayong matakot ni mangilabot sa kanila. Mhm. Sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay siyang yumayaong kasama mo. Hindi kanya iiwan na ni pababayaan ka. Amen. Hindi talaga tayo iwan ni pabayaan. Maging po, during the time, yung mga lingkod po ni Lord, no, sila ni Moises, mga Israelita during the time, hindi yung sila pinabayaan. No, hindi sila iniwanan po ng Panginoon. No? Kahit minsan matigas ang ulo ng mga Israelita during the time, hindi po sila kahit kailanman pinabayaan po ng ating Panginoon. Kahit po sila naglalakbay sa disyerto, walang tubig, binigyan sila ni Lord ng tubig. Kahit sa disyerto sila, walang makain, binigyan sila ni Lord ng pagkain. Di po ba? Sabi ng Biblia, mga kapatid, ilang araw sila naglalakbay mula sa Ehipto papuntang Promised Land. Ilang taon sila? 40 years. Yes. Naglalakbay. Kasi malapit lang po 'yon, madali dapat nila marating. Ang naging problema, matitigas ang ulo ng mga Israelita during the time. Opo. So, sabi ni Lord, kahit man ang mga damit nila hindi naluluma, kasi sinusuplayan sila ni Lord lahat. Sinusuplayan po sila ng Panginoon. Ganun po kabuti yung ating Diyos, mga kapatid. Kaya po, sabi ni Pablo, my help cometh from the Lord. Basahin po natin, Psalms chapter 121. Psalms chapter 121, verse 1 up to verse 2. 21, verse 1 up to verse 2. Opo. Babasahin ni Sister, si Brother Migmig, sige po. 1, 2. 121, 1, 2. A song of David. I will lift up mine eyes unto the hills. From whence cometh my help? My help cometh from the Lord, which made heaven and earth. Okay. Amen. Sabi ni David, my help cometh from the Lord. Yung tulong daw ni David
galing sa Panginoon. Ibig sabihin, nakaranas siya ng tulong, tinulungan siya ni Lord, no, during the time. Kaya, malinaw po yan, na God is a very present help in trouble. Kaya sabi ni Lord, let not your heart be troubled. Believe in God and believe also in me, sabi ng ating Panginoong Heso Kristo. Okay? Saan man tayo pumaroon, nandun po yung ating Panginoon. Basahin natin Psalms chapter 139. No? Verse 7 up to verse 8. 139 verse 7 up to verse 8. Okay? Babasahin po ni Sister Edna. Psalms chapter 139. Whither Verse shall 7 I go up to thy verse 8. spirit, or whither shall I flee from thy presence? If I ascend up into heaven, thou art there. If I make my bed in hell, behold, thou art there. Okay na yan, Sister? Okay. So, 7 and 8 lang. sabi ni Lord, ni David, whither shall I go, thou art there. Saan man ako pumunta, ikaw ay naroon. No? So, ibig sabihin, nandun lagi si Lord. No? Maging sa buhay natin, nandyan na lagi ang ating Panginoon, mga kapatid. No? Kaya nga sabi pa ng verse 1, ang haba nun, hanggang 8, kung babasahin mo, kahit saan ka mang lupalop, nandyan yung ating Panginoon. No? Nandun po ang ating Diyos. Hindi tayo pababayaan po ng ating Panginoon. No? Kasi po yan po, naranasan na po ni David. Ganon din po sa buhay natin, mga kapatid. Kailangan po natin magtiwala lamang po sa ating Panginoon. Okay? Ano pa? Matthew chapter 28, verse 20. No? Okay, babasahin po ni Brother Darwin. Matthew chapter 28, verse 20 po. Maganda kasi may pureba tayo. Sige po. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And Lo. I am with you always, even unto the end of the world. Amen. No? Sa dulo niya may amen eh. Amen. Diba? Kaya nag-amen din po ako. Diba? Oo. Napakaganda po ang talatang ito. Sabi ni Lord, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. So, tayo kasama ni Lord, no? Hanggang sa katapusan ng mundo ito. Na kay Lord po tayo eh. Di po ba? Kaya po tayo hindi talaga pababayaan po ng ating Panginoon. Basta tayo tapat lang na naglilingkod sa ating Panginoon. The very present help means that God is always available. Hindi ho busy si Lord. Hindi siya katulad ng tao na busy. No, always available po yung ating Panginoon. Kaya ang sabi po ng Jeremiah chapter 33 verse 3, call unto me. O, tingnan mo. Hindi yung sa phone, ha? Call unto me. Sabi ni Lord, and I will answer thee, and show the great and mighty things which thou knowest not. Diba? Tatawag lang tayo sa Lord. Sabi ni Lord, call unto me, and I will answer thee. Diba? Ang tao minsan, pagtawagan natin, minsan ayaw sumagot. Pero si Lord, sasagot agad po yon. Tama, sister? Amen. Jeremiah chapter 33 verse 3. So malinaw po yan. Tawag lang tayo sa Lord. Call unto me. Wala ho number, ha? Walang cellphone number si Lord, pero tawag lang tayo kay Lord. Okay? So malinaw po yan, mga kapatid. No? He is not a distant observer. He knows every trial and is present in every affliction. God help is always on time. On time po si Lord. He may not answer according to our schedule. No? Hindi siya sasagot dahil meron kang schedule sa Kanya. No? May appointment ka sa Kanya. Hindi ho siya ganon. Hindi siya katulad ng doktor na magpa-schedule ka muna. Diba? Hindi yan katulad ng tao na magpa-schedule ka muna.
Okay? Ano pa pong sabi dito? But he is never late. No? Hindi ho siya nalilate. Si Lord po ay on time. Na nandyan po lagi sa atin. Available po si Lord lagi sa atin. Okay? So, malina po. Anong example? Si Daniel, kinain ng leon. Pero natuluyan ba kinain? Hindi. Ginaig niyang leon. Dahil tinulungan po siya ni Lord. Hindi po dahil sa lakas ni Daniel. Hindi dahil si Daniel ay propeta. Kundi dahil sa Panginoon. Tinulungan po siya ng ating Panginoon. Binigyan siya ng lakas ng ating Panginoon. Ganon din po tayo, bibigyan din po tayo ni Lord. Sino pa yung tatlong kaibigan ni Daniel? Si Shadrach, si Meshach, si Abednego. Tinulungan din po sila ni Lord. Naalala niyo yung Sunday, yung preaching natin, na hinulog po sila sa naglalagablab na apoy, sa horno. Oh. Hindi ho ang tumulong doon kung sino, kundi si Lord. No? Hinango sila ni Lord, hindi naman sila nasunog. Dahil sila po'y nanindigan sa Panginoon. Hindi sila lumuhod sa Diyos-Diyosan. Sa gintong ginawa na Diyos-Diyosan. Okay? Hindi ho sila nabulag ng mga material na bagay. Kundi talagang sila ay nanindigan sa mga aral po, sa sinasabi po ng ating Panginoon. Even our Lord Jesus Christ. No? Maging po ang mga disipulo during the time. Sino po ba yung disipulo na sabi niya, Panginoon, pupunta ako riyan. Dahil sa dagat? Si Pedro. Di ba? No, gusto niya pumunta sa Lord. Sabi ni Lord, halika. No? Unang hakbang niya, ang ganda, payapa ng dagat. Maya-maya, wala pa sa gitna, matindi ng alon. Oh, grabe ang takot niya. Panginoon, baka mamamatay na ako dito. No? Anong mensahe doon? Wala siyang tiwala sa Diyos. Amen? Pumunta sa Lord, para bagang mga mananampalataya may tiwala sa Lord, pero natakot pa rin sa anumang mga problema sa pagsubok sa buhay. Nandyan po si Lord. Kaya sabi ni Lord sa kanya, ay wala siyang tiwala sa Panginoon. Sabi niya kay Pedro. Di ba si Pedro laging ni-rebuke yan ni Lord? Minsan, sabi niya ng Panginoon sa kanya, umalis ka dyan, Satanas, dito ka sa likod ko. Kasi si Pablo, makulit. Si Pedro, makulit po siya. Kaya lagi po siyang inaano ng Panginoon. Kaya, malinaw po na dapat po tayo magtiwala sa Lord. No? Whatever trouble we face, God is already there. His presence is the believer's greatest comfort. Nandiyan po si Lord lagi, mga kapatid. Now, sa Psalms chapter 46 verse 1 reveals three glorious truths. Number 1, God is our refuge. He protects His people. Tayo, protektahan po ni Lord. We are the people of God. We are the children of God. We are the people of God. We are the man of God. Okay? We are the children of God. No? Yun pong katawagan sa atin. God is our strength. He empowers His people. God is our very present help. He never abandons His people. Kahit kailan hindi niya pinababayaan ang kanya mga tao o ang kanya mga anak. Nandyan po lagi ang ating Panginoon. The believer's confidence is not in the absence of trouble, but in the presence of God. Dapat confident tayo sa buhay natin na si Lord nandyan lagi sa atin. Amen po? Okay? Now, memory verse. Psalms chapter 46 verse 1. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Okay? Psalms chapter 46 verse 1. Napakaganda pong talatang ito, mga kapatid. Napaka-the best po ito. Talaga hong full of encouragement sa buhay po natin. Psalms chapter 46 verse 1. Okay? Oo.
Naiwanan na nga natin yung yung Colossians chapter 1 verse 28. Maganda rin po yun. So, dito muna tayo sa Psalms chapter 46 verse 1. Maikli lang po yan. No, maikli lang po. Yan po ang ating next Saturday. Yan po ang ating memory verse po. Maikli lang po. Wala akong ipin, wala akong makapagsalita. Okay lang, kahit na walang ngipin, pwede naman magsalita. May takip naman eh. Okay lang po yan. So, purihin po ang Panginoon, napakabuti po ni Lord. God is our refuge. God is our strength. God is a very present help in trouble sa buhay po natin.